Sa isang malawak na mansyon, nakaupo sa kanya maringal na upuan si Margarita. Sa edad na 59, wala siyang ibang inatupag kundi ang pagpapayaman. Ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng paghihigpit sa oras, at ang kanyang muka ay palaging seryoso. Nakatitig siya sa mga dokumentong nakakalat sa harap niya habang inaayos ang mga kontratang kailangang pirmahan. Maganda ang takbo ng negosyo, pero mas maganda kung mapapalaki pa ang kita. Sabi ni Margarita sa kanyang sarili, habang sinusuri ang bawat linya ng mga papeles. Ang kanyang butler na si Ramon, na ilang dekada na rin naninilbihan sa kanya, ay maingat na lumapit. Ma'am Margarita, may kailangan po ba kayo? Tanong ni Ramon na may mahinhing tinig, pero halatang kinakabahan. Hindi man lumingon si Margarita at malamig niyang sinagot. Ilagay mo lang ang tsaa sa lamesa at umalis ka na. Hindi ko kailangan ng mga istorbo. Tumango na lang si Ramon at mabilis na inayos ang tsaa bago tahimik na lumabas ng kwarto. Sa bawat yapak niya, ramdam niya ang bigat ng pananalita ni Margarita. Tila ba ang bawat salita nito'y mas mabigat pa kaysa sa mga alahas na nasa leeg ng amo. Habang tahimik ang paligid, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Clara, ang sekretarya ni Margarita. Ma'am, narito po ang report tungkol sa bagong proyekto. Kailangan po ito ng inyong pirma bago magtanghali. Sabi ni Clara, nanginginig ang boses at hindi makatingin ang diretso sa amo. Mabilis na tumingin si Margarita kay Clara at ngumisi. Kung ganyan kabagal ka magtrabaho, baka kailangan mong hanapin ang sarili mong proyekto sa ibang lugar. Ilagay mo dyan at umalis ka na. Halos hindi humihinga si Clara sa takot habang inilalapag ang mga papel. Sa kanyang isip, naisip niyang gaano kahirap makasama si Margarita. Walang malasakit, puro pera at trabaho lamang ang nakikita nito. Wala ka na bang ibang sasabihin? Tanong ni Margarita na tila ba nag-iisip kung may isa pang pagkakamali si Clara para masigawan pa ito. Wala na po ma'am. Salamat po. Sabi ni Clara bago mabilis na umalis sa silid. Halatang ginhawa na makalabas na siya. Iniwan si Margarita sa tahimik na opisina, nalulunod sa mga papel at plano ng negosyo. Walang ibang kasama kundi ang malamig na paligid ng kanyang mansyon at ang amoy ng bagong timplang tsaa na hindi niya nilalapitan. Ngunit habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Margarita ang kakaibang lamig. Sa kabila ng kanyang kayamanan, wala ni isang tao ang nakaupo sa kanyang tabi. Sa kanyang isipan, lahat ay tungkol sa pera. Pero bakit tila ba ang yaman na ito ay walang maibigay na init? Isang gabi, habang tahimik ang buong paligid na malaki at marangyang mansyon ni Margarita, isang grupo ng mga magnanakaw ang pumasok sa kanyang tahanan. Malalim na ang gabi at tila wala siyang kamalay-malay sa nangyayari. Sa loob lamang ng ilang oras, nawala ang kanyang mga mamahaling alahas, mahahalagang dokumento at ang iba pang bagay na simbolo ng kanyang yaman at tagumpay. Nang magising siya kinabukasan, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nagkalat ang mga gamit. Ang kanyang mga alahas ay wala na at ang mga mahalagang papeles ay ninakaw na rin. Galit na galit si Margarita. Mabilis siyang tumawag sa pulisya na agad naman dumating sa kanyang mansyon. Habang ini-inspeksyon ng mga investigador ang lugar, nakatayo lang si Margarita sa gitna ng kanyang napakalawak na sala. Tila ba hindi makapaniwala sa tindi ng pagnanakaw. Ang lahat ng kanyang mga pinagtatrabahuhan at inipon sa loob ng maraming taon ay nawala ng parang bula. Mga walang hiya! Sumisigaw si Margarita habang lumuluha sa tindi ng galit. Lahat ng pinagpaguran ko, ninakaw nila. Hindi ko mapapalampas ito. Dapat silang mahuli. Isa-isa niyang tiningnan ang mga bagay na natira. Mga walang halagang gamit na tila wala ng saysay para sa kanya. Ang malalaking painting na dati kanyang pinagmamalaki ay tila hindi na mahalaga. Ang mga mamahaling kasangkapan na dati ay nagpapakintab ng kanyang reputasyon ay ngayon parang wala ng halaga. Pumasok si Ramon, ang matandang butler. Tahimik na lumapit sa kanya, dala ang isang baso ng tubig. Ma'am, baka po gusto niyo uminom muna para kumalma. Tiningnan siya ni Margarita ng matalim, puno ng galit ang kanyang mga mata. Anong iinumin, Ramon? Hindi ako kakalma. Wala akong pakialam kung ano pang gawin nila dito. Ang mahalaga, maibalik ang yaman ko. Lahat ng mga pinagtrabahuhan ko ay nawala sa isang iglap. Tahimik na lumayo si Ramon.
alam niyang hindi oras para magsalita pa. Habang lumilipas ang oras, mas lalo pang bumibigat ang loob ni Margarita. Lahat ng kanyang kayamanan, ang lahat ng mga simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay nawala. Ngunit may mas malalim na nararamdaman siya, isang kakaibang kalungkutan. Nakatitig siya sa mga naiwang alahas, sa mga bagay na dati binibigyan niya ng labis na importansya. Pero sa pagkakataong iyon, habang isa-isang nawawala ang mga ito, napagtanto niyang walang halaga ang lahat ng yaman sa mundo kung wala siyang kasamang makikibahagi sa kanyang tagumpay. Nagpatuloy ang kanyang pagmumuni-muni habang ang mga pulis ay nag-iinspeksyon pa rin sa paligid. Tahimik niyang sinabi sa sarili, "Ang dami ko palang pera, pero bakit tila nawawalan ako ng buhay?" Sa puntong iyon, nagising si Margarita sa isang katotohanan na hindi kayang ibalik ng kanyang kayamanan ang nararamdaman niyang lamig at kalungkutan. Pagkalipas ng ilang araw mula nang manakawan si Margarita, may nahanap ng mga sospek ang mga pulis. Hinuli nila ang ilang mga palaboy na nakita malapit sa mansyon noong gabi ng nakawan. Kabilang sa mga hinuli ay si Jonathan, isang 15 anyos na binatilyo, kasama ng ilang matatandang palaboy. Agad na pinatawag si Margarita sa istasyon ng pulis upang tukuyin ang mga nahuling sospek. Pagdating niya sa presinto, hindi pa man nakikita si Jonathan, puno na ng galit ang kanyang puso. Pagpasok niya, nakita niya ang batang nakaupo sa isang tabi. Mukhang natatakot at pawisan, kasama ang ilang mga nakatatanda. Si Jonathan, bagaman bata pa, ay may mga matang puno ng takot at kaba. "Itong batang to ba ang nagnakaw ng lahat sa bahay ko?" Halos sigaw na tanong ni Margarita sa pulisya habang tinititikan niya na masama si Jonathan. "Nire-respeto ko kayo, Ma'am Margarita," sagot ng pulis na nag-iimbestiga. "Pero wala pa po tayong konkretong ebidensya na sila ang may sala. Sinusuri pa po natin." Ngunit hindi nakinig si Margarita. Lumapit siya kay Jonathan, at kahit na kinokontrol siya ng mga pulis, napalapit siya ng sapat para makita ang bata ng malapitan. Nakita niya mga tagpi-tagping damit ni Jonathan, ang payat na pangangatawan nito at ang mga mata nito namamaga sa takot. "Ikaw, aminin mo na!" Bulyaw ni Margarita. "Kinuha mo ba lahat ng pera ko? Kinuha mo ba ang mga alahas ko?" Napalunok si Jonathan, nanginginig habang umaatras palayo. "Hindi po, ma'am. Wala po akong kinuha. Hindi po ako pumasok sa bahay niyo." Hindi bumitaw ng titig si Margarita. "Hindi mo ako maluloko, bata. Alam ko ang tulad mo. Mga magnanakaw, mga walang silbi." Napuno ng galit ang kanyang boses, at tila ba wala na siyang paki kung nakakasakit siya. "Ma'am," biglang sabat ng isang pulis. "Bata pa po si Jonathan. Hindi po natin siya pwedeng ikulong hanggat walang matibay na ebidensya. Kailangan po natin sumunod sa batas." Hindi makapaniwala si Margarita sa narinig. "So gusto niyo sabihin wala tayong magagawa? Ganun na lang ba to? Tatawagin niyo ako para sabihin wala kayong magagawa?" Napaigtad si Jonathan sa boses ni Margarita at hindi niya maiwasang mapaluha. Wala siyang kinalaman sa pagnanakaw, pero wala siyang kakampi o proteksyon. Wala siyang magulang na magtatanggol sa kanya. Ang mga palaboy na kasama niya ay tahimik din. Takot at takot na baka sila ang mapagbintangan. Pinilit ni Margarita na makontrol ang kanyang galit. Ngunit kita sa mukha niya na hindi pa rin siya kampante. "Kahit bata pa siya," sabi niya sa mga pulis. "Kung siya ang may sala, dapat parusahan pa rin siya." Ngunit wala lang nagawa si Margarita. Alam niyang kahit gaano pa kalaki ang galit niya, wala siyang magagawa kung hindi mapatunay ang akusasyon. Pero sa kanyang puso, nanatili ang matinding paniniwala na si Jonathan ang may kagagawan. Pagkatapos ng mainit na komprontasyon sa presinto, hindi mapakali si Margarita. Habang pauwi siya sa kanyang kotse, paulit-ulit niya naiisip ang mukha ni Jonathan, ang mga matang puno ng takot at pangungusap na pilit niyang tinatanggi sa kanyang isipan. Bakit ganun? Bulong niya sa sarili habang nagmamaneho. Isa siyang palaboy, pero bakit parang may ibang kwento sa likod ng batang iyon? Kinabukasan, habang umiinom ng kape sa kanyang malawak na veranda, muling bumalik sa kanya ang mga alaala ng batang si Jonathan. Nakikita niya ang itsura nito, ang payat na katawan at ang maruming kasuotan. Wala itong iniwang bakas ng kasamaan sa kanyang isipan. Pero ang galit sa pagkawala ng kanyang kayamanan
ay hindi niya basta-basta mabitawan. Nang pumasok si Ramon, dala ang ilang papeles para sa mga susunod na proyekto ni Margarita, napansin niya malalim ang iniisip ng kanyang amo. "Ma Margarita, okay lang po ba kayo?" Tanong ni Ramon, hindi nagtataka kung bakit tila balisa ang kanyang amo. "Mukhang may bumabagabag po sa inyo." Tumingin si Margarita kay Ramon at sumagot. "Hindi ko maintindihan, Ramon. Lahat ng kayamanan ko, lahat ng pinagpaguran ko, nawala. Pero bakit hanggang ngayon, ang batang yun si Jonathan, ang naiisip ko?" Nagulat si Ramon sa pahayag ng kanyang amo. Hindi ito ang tipikal na reaksyon ni Margarita, na madalas puro galit at pera lang ang iniintindi. "Ma'am, baka po may ibang dahilan bakit di siya nawawala sa isip nyo. Baka po may ibang kwento ang batang iyon." Hindi sumagot si Margarita agad. Sa halip, iniisip niya ang sinabi ni Ramon. Naglaro sa kanyang isipan ang ideya na baka nga may ibang dahilan kung bakit hindi niya magawang tuluyang kalimutan si Jonathan. Makalipas ang ilang oras, pinilit ni Margarita na balikan ng mga detalye. Naisip niya ang kanyang sarili noong bata pa. Masigasig, walang kinatatakutan, ngunit laging mag-isa. Noon pa man, ang pera ang naging sandigan niya, ang kanyang tanging kasama. Nang magtagumpay siya, tila nawala ang kanyang mga takot. Ngunit ngayon, sa kabila ng kanyang kayamanan, naramdaman niya ulit ang parehong lamig at pangungulila. Sa kanyang pag-iisip, hindi niya mapigil ang maikumpara ang sarili kay Jonathan. Bagaman siya'y pinalad sa buhay, naramdaman niya ang malalim na koneksyon sa batang palaboy na tila nagbukas ng sugat na matagal na nakatago. Kinagabihan, habang nakahiga sa kanyang kama, hindi mapigil ni Margarita ang mga tanong sa kanyang isipan. Paano kaya kung hindi nga siya ang nagnakaw? Paano kung may dahilan kung bakit ganoon ang kanyang kalagayan? Nagdesisyon siya na hindi pa tapos ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Jonathan. Kailangan niya malaman ang katotohanan. Hindi lang tungkol sa pagnanakaw, kundi sa batang binatilyo mismo. Nagpatuloy ang gabi, at kahit sa kanyang malaki at marangyang silid, naramdaman ni Margarita ang bigat ng kanyang damdamin. Sa unang pagkakataon, hindi pera ang pangunahing iniisip niya, kundi ang buhay ng isang batang tila nagsasalamin sa kanya noong siya ay bata pa. Naisip niya ang kinatatakutang mundo na tinitirhan ni Jonathan. Isang mundong puno ng kawalan ng katiyakan, pero tila may kakaibang tapang sa mga mata nito. Habang lumilipas ang oras, nagsimulang bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang kabataan. Mabilis niyang binuksan ang drawer at kinuha ang isang lumang litrato noong bata pa siya. Masigasig, puno ng ambisyon, ngunit palagi nag-iisa. Nakita niya ang sarili sa katauhan ni Jonathan. Ngunit sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, pareho silang tila tinatakasan ng init ng pakikipagkapwa. Bumalik si Ramon, ang kanyang butler, dala ang panghapon ng kape ni Margarita. "Ma'am, narito na po ang inyong kape." "Salamat, Ramon." Sagot ni Margarita na ngayon ay mas kalmado ang tono. "May naisip ako." Tumingin si Ramon na may pagtataka. "Ano po yun, ma'am?" Tumingin si Margarita sa kanya, tila nag-iisip ng malalim. "Yung batang si Jonathan, hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, may ibang kwento sa likod ng batang yon. Hindi ko siya lubos na maintindihan, pero parang hindi lang siya basta isang palaboy." Tahimik na tumango si Ramon. "Baka po may dahilan kung bakit siya pumasok sa isipan niyo, ma'am. Siguro po, may dapat kayong matuklasan." Hindi na sumagot si Margarita, pero malalim ang kanyang iniisip. Isang bagay ang malinaw. Ang pera at kayamanan na kanyang pinagpaguran ay hindi nagdudulot ng kapayapaan na dati niyang iniisip. Sa loob ng kanyang napakalaking bahay, siya ay nag-iisa at walang halaga ang lahat ng kanyang pag-aari kung wala siyang makasama upang ibahagi ang tagumpay o hirap. Isang hapon, lumabas si Margarita at nagpunta sa kalsada kung saan madalas naglalakad ang mga palaboy. Puno ng duda ang kanyang damdamin, pero hindi mapigilan ang pag-usisa. Habang naglalakad siya, nakita niya si Jonathan na nakaupo sa gilid ng kalsada. Mukhang pagod at gutom. Mabilis niyang tinanaw ang batang binatilyo.
At sa sandaling iyon, muling bumalik ang lahat ng kanyang alaala tungkol sa pagiging mag-isa sa mundo. "Jonathan!" Tawag ni Margarita, isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi ito ang inaasahan ng binatilyo, kaya't siya'y tumingin sa direksyon ng tinig at tila nagulat. Nagtataka si Jonathan kung bakit siya tinawag ni Margarita, at kahit hindi siya sigurado kung bakit ito naroon, tumayo siya, nag-aatubiling lapitan ng milyonaryong minsan nagturo sa kanya. "Ano pong ginagawa niyo dito?" Tanong ni Jonathan, takot pa rin na baka akusahan siya ni Margarita. "Gusto kitang kausapin." Sagot ni Margarita na mas malamig ang boses, ngunit may bahid ng kabaitan sa tono nito. "Alam kong sinabi kong ikaw ang nagnakaw, pero may kailangan ako malaman. Totoo bang wala kang kinalaman sa nangyari?" Napatingin si Jonathan at sa kabila ng takot, nakita niya ang seryosong ekspresyon ni Margarita. Tumango siya. "Wala po akong kinalaman. Hindi ko po ginawa yun." Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Habang tinitignan ni Margarita ang bata, naisip niyang baka nga totoo ang sinasabi nito. May nararamdaman siyang kakaiba, isang bagay na hindi niya inasahan mula sa kanyang sarili. "Saan ka nakatira?" Tanong niya. Hindi agad sumagot si Jonathan. Tumalikod siya at itinuro ang isang kalapit na gusali. Isang abandonadong ekstruktura na tila ba wala nang nakatira. "Diyan po. Wala po akong tahanan. Diyan lang po ako nagtatago kasama ng mga kaibigan ko." Hindi alam ni Margarita kung anong sasabihin. Sa kabila ng lahat ng kayamanang nasa kanyang mga kamay, may mga taong tulad ni Jonathan na walang kahit simpleng tahanan. Sa kanyang isipan, unti-unting bumubuo ang mga tanong na mas malalim kaysa sa mga material na bagay. Ang tungkol sa buhay ng mga tulad ni Jonathan na tila wala ng ibang aasahan. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, napansin ni Margarita ang lakas ng loob ni Jonathan. Ang determinasyon sa kabila ng kahirapan. Hindi ito isang magnanakaw, kundi isang batang nakikipaglaban para mabuhay. "Jonathan," simula ni Margarita, "may bagay akong gustong malaman. Paano mo nagagawang magpatuloy? Wala kang bahay, wala kang pamilya, pero nakikita kong may tapang ka pa rin." Napaisip si Jonathan bago sumagot. "Kailangan po eh. Wala pong ibang tutulong sa amin, kundi kami rin. Kung susuko kami, wala na talaga kaming pag-asa." Napatango si Margarita sa sagot ni Jonathan. Sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, nauunawaan niya ang sinabi ng binatilyo. Sa kanyang buhay ng kayamanan, natagpuan niya ang kanyang sarili na nag-iisa, habang si Jonathan, sa kabila ng kawalan, ay patuloy na lumalaban para sa kanyang kinabukasan. Habang umaalis si Margarita mula sa kanilang pag-uusap, bumalik siya sa kanyang malawak na mansyon. Mas mabigat ang damdamin. Hindi dahil sa mga nawalang kayamanan, kundi dahil sa bagong pagkatantong ito. Sa dami ng kanyang pera, wala siyang tunay na dahilan para magpatuloy. Ngunit sa batang iyon, natutunan niyang minsan mahigit pang mahalaga sa buhay kaysa sa material na bagay, ang pag-asa. Makalipas ang ilang linggo mula na masaksihan ni Margarita ang kakaibang tapang ni Jonathan, naging tahimik ang mansyon. Ngunit sa loob ng mga silid nito, nagtatago ang isang lihim na matagal nang pumipintig. Ang galit ni Ramon, ang matagal na butler ni Margarita. Matagal niya nang kinikim-kim ang sakit ng pagiging isang lingkod na tila walang halaga sa mata ng kanyang amo. Isang gabi, habang tahimik na inaayos ni Ramon ang mga gamit sa sala, nagbalik sa kanyang isipan ang mga taon ng pagdurusa. Ang kanyang mga alaala ay puno ng mga oras kung saan palaging kinakaligtaan ni Margarita ang kanyang serbisyo. Mga oras na hindi siya binibigyang halaga, na parang isa lamang siyang kagamitan sa bahay. "Wala akong halaga sa kanya," bulong ni Ramon sa sarili habang nililinisan ang mesa. "Isang butler lang ako, isang alipin sa loob ng napakalaking mansyon na to. Walang pasasalamat, pera lang ang mahalaga sa kanya." Nagsimula siyang maglakad palayo sa sala, papunta sa kusina. Sa bawat hakbang, lumalaki ang galit sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinitingnan ang mga kagamitan ni Margarita. Mga mamahaling kagamitan na tila sumisimbolo ng kawalang malasakit nito
sa mga tao sa paligid niya. Ni hindi niya ako tinitingnan ng diretsyo, sabi ni Ramon habang tahimik na pinipilit kontrolin ang sarili. Walang saysay ang mga taong nasa paligid niya. Basta't nariyan ang pera, wala nang mahalaga. Sa kanyang pag-iisip, bumalik ang isang pangyayari mula sa nakaraan. Ang araw na minsang sinubukan niyang humingi ng kaunting panahon mula kay Margarita upang ipaliwanag ang problema ng kanyang pamilya. Ngunit hindi man lang siya tinapunan ng pansin nito. Ang sabi ni Margarita noong araw na iyon, "Hindi ko na problema ang mga personal na issue mo, Ramon. May trabaho ka rito. Yun lang ang dapat mong atupagin." Sa puntong iyon, naramdaman ni Ramon ang bigat ng kanyang pasya. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng isang maliit na cabinet kung saan nakatago ang ilang mga mapanganib na bagay. Kasama rito ang ilang bote ng kemikal na minsan niyang ginamit para sa paglilinis ng bahay. Ngunit ngayon ay may iba siyang plano. Kung wala akong halaga sa kanya, sisiguraduhin ko mararamdaman niya kung paano mawalan ng lahat ng kanyang pinapahalagahan. Habang hawak-hawak ang mga kemikal, nagkaroon ng isang mabigat na desisyon sa kanyang puso. Hindi pa buo ang kanyang plano, pero alam niya may isang bagay siyang gagawin. Ngunit sa oras na iyon, hindi pa sumiklab ang apoy ng kanyang balak. Ngunit nararamdaman na niya na malapit na sumabog ang kanyang galit. Isang gabi, matapos ang araw na puno ng pag-aalala, tuluyan ang sinubukan ni Ramon ang kanyang mapanirang plano. Tahimik niyang ikinalat ang mga kemikal sa mga bahagi ng mansyon. Siguradong hindi ito agad mapapansin ni Margarita. Matapos ang kanyang ginawang paghahanda, mabilis siya lumabas ng mansyon. Walang ni isang tao ang nakakaalam sa kanyang lihim na intensyon. Ilang oras pa lang ang lumipas habang si Margarita ay natutulog sa kanyang malawak na kwarto sa ikalawang palapag. Isang kakaibang amoy ang gumising sa kanya. Noong una, hindi niya alam kung ano iyon. Isang amoy na nasusunog na kahoy at tela na unti-unting sumasakop sa hangin. Nagmulat siya ng mata at naramdaman ng mainit na singaw na sumasalubong sa kanya. Anong nangyari? Tanong ni Margarita sa sarili habang mabilis siyang bumangon mula sa kanyang kama. Naglakad siya papunta sa pinto ng kwarto at doon niya nakita ang unti-unting pagkalat ng apoy sa hagdanan. Mabilis na nilamon ng mga apoy ang mga kortina at kasangkapan sa mga palapag ng kanyang mansyon. Sa takot at gulat, agad niyang hinanap ang telepono upang tawagan ang mga bombero. Ngunit ang mga linya ng komunikasyon ay hindi na gumagana. Wala lang ibang paraan kundi ang tumakas palabas ng bahay. Habang nagmamadali siyang bumaba, nakita niya ang mga pangunahing hagdanan ay nalalamon na ng apoy. Ang usok ay naging mas makapal at mahirap ng huminga. Mabilis na kumalat ang apoy na tila isang halimaw na nais kumain na lahat ng ari-arian ni Margarita. Hindi pwedeng ganito! Sigaw niya habang bumabalik siya papunta sa taas, patungo sa ika-4 na palapag ng kanyang mansyon. Isa itong desperadong hakbang upang makalayo sa apoy. Habang nagmamadali siyang umakyat, ramdam niya ang pagtaas ng init at pagsikip ng kanyang paghinga. Sa bawat hakbang pataas, tila ba mas lalo siyang napapalapit sa kanyang kapahamakan. Nang makarating siya sa dulo ng ika-4 na palapag, halos wala ng espasyo para huminga. Sumilip siya sa bintana at nakita niya mga tao sa labas ng kanyang mansyon. Maraming nagkukumpulan sa kalye, nanonood sa malaking sunog na sumasakop sa buong bahay, pero walang may lakas na loob na pumasok at niligtas siya. Tulungan niyo ako! Sigaw ni Margarita mula sa taas, pero tila walang makarinig. Ang ilan ay nagsisigawan mula sa ibaba, pero hindi nila magawang tumulong. Natrap na siya sa gitna ng apoy at wala nang daan palabas. Sa puntong ito napagtanto ni Margarita ang isang masakit na katotohanan. Sa kabila ng kanyang kayamanan at mga ari-arian, wala ni isang tao sa kanyang paligid na handang tumulong o magmadali para iligtas siya. Nandiyan ang mga tao pero lahat sila'y tila walang magawa kundi manood. Habang papalapit ang apoy sa kanyang kinatatayuan, pakiramdam niya'y wala ng pag-asa. Nanginginig siya, nasa bingit na ng pagkawala ng kontrol, at tila malapit nang bumigay ang mga pader na kanyang pinagtataguan. Sa isip niya, naramdaman niya ang lubos na takot na baka ito na ang kanyang katapusan. Habang patuloy na nilalamon ng apoy ang mansyon ni Margarita, dumami na ang mga tao sa paligid ng kanyang bahay. Nagsimula na silang magtipon sa kalye.
Nagtataka at nag-aalala kung ano ang nangyari sa loob. Ang ilan ay may mga dalang telepono, nagre-record ng video at tinatawagan ang mga bumbero, habang ang iba ay takot na takot na baka may masamang mangyari sa loob. Masyadong malaki ang apoy! Sigaw ng isa sa mga tao mula sa gilid ng kalsada. Kailan ba darating ang mga bumbero? Habang ang mga usok ay patuloy na umaakit sa kalangitan, dumating na rin ang ilan pang residente mula sa kalapit na lugar. Nagtatanong kung may mga tao pa bang nasa loob ng mansyon. Nakita nila si Margarita na sumisilip mula sa bintana ng ika-4 na palapag. Desperadong sumisigaw ng tulong. Ay Diyos ko! Si Ma'am Margarita yun! Sigaw ng isang babaeng kapitbahay. Nasa loob siya ng bahay! May sunog! Wala bang tutulong? Ngunit sa kabila ng kanilang sigawan at pag-aalala, walang sino mang tao sa paligid ang may lakas ng loob na pumasok sa nasusunog na mansyon. Halos wala ng espasyo para dumaan at masyado ng malaki ang apoy. Ang mga tao ay nanatiling nakatayo sa labas. Nakatingin, nanonood at tila na wala nang magagawa kundi hintayin ang pagdating ng mga bombero. Parating na ba sila? Tanong ng isang matandang lalaki. Kawawa naman si Ma'am Margarita, pero paano ba natin siya matutulungan? Ang tensyon sa paligid ay mas lalong tumataas at ang kaba sa mga tao ay nagiging mas malalim habang nakikita nilang walang paraan para makalapit sa mansyon. Makikita sa mukha ng bawat isa ang takot at kalungkutan, ngunit wala silang magawa kundi maghintay. Sa kabila ng kanilang damdamin, hindi nila kayang sumuong sa panganib. Nasa baba lang sila, patuloy na pinapanood si Margarita na nasa itaas, tila ba nasa bingit ng kapahamakan. Ang kanyang mansyon na dati simbolo ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, ngayon ay naging isang higanting hukay ng apoy na unti-unting nilalamon ng dilim. Ngunit kahit sa gitna ng mga taong nanonood at naghihintay, isang tanong naglalaro sa kanilang mga isipan. Sino ang makakapagligtas kay Margarita? Sa bawat segundo, tila mas nagiging desperado ang sitwasyon at tila malapit nang bumigay ang mga pader ng mansyon. Habang unting-unting nasusunog ang kanyang mansyon, si Margarita ay nasa ika-4 na palapag. Desperadong hinahanap ang daan palabas. Sumilip siya sa bintana at nakita ang mga tao sa ibaba. Nagkukumpulan pero walang makakilos upang tumulong. Ang kanyang mga sigaw para sa tulong ay tila nawawala sa hangin. Walang sino man ang may lakas ng loob na pumasok sa gitna ng apoy. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Sigaw ni Margarita, pero wala pa rin gumagalaw mula sa mga taong nagkukumpulang nanonood sa ibaba. Napagtanto muli ni Margarita na wala siyang tunay na kaibigan o pamilyang handang magsakripisyo para sa kanya. Ang mga tao sa kanyang paligid, maging ang kanyang mga empleyado, ay naroon lamang dahil sa kanyang pera, hindi dahil sa pagmamalasakit. At ngayon, sa oras ng kanyang pinakamahalagang pangangailangan, tila ba wala siyang kahit sino na mapupuntahan. Lahat ng ito para saan? Bulong ni Margarita habang namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ano bang halaga na lahat ng yaman ko kung sa oras ng kapahamakan, wala ni isang taong tumutulong? Habang iniisip niya ito, naramdaman niyang tila ba lalo pang lumalalim ang kanyang pag-iisa. Ang kanyang buhay na ginugol niya sa pag-aabot ng kasaganaan at kayamanan ay ngayon parang walang kahulugan. Ang bawat mamahaling kasangkapan, bawat mahalagang ari-arian ay ngayon nilalamon ng apoy at walang halaga ang mga ito sa harap ng buhay at kamatayan. Habang ang apoy ay papalapit sa kanya, naramdaman niyang halos wala na siyang matatakbuhan. Ang init ay mas lalo pang lumalapit at ang kanyang boses ay humihina. Tila nawawalan na ng pag-asa. Hindi na siya sumisigaw para sa tulong dahil napagtanto niyang wala nang tutugon. Nasa bingit na si Margarita ng pagbagsak, kapwa pisikal at emosyonal. Walang matatakbuhan, walang makakapitan. At habang unti-unti siyang nilalamon ng takot at kalungkutan, naisip niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Jonathan. Mahina niyang bulong, tila ba ang tanging pangalang nasa isip niya sa mga sandaling iyon. Sa puntong ito napagtanto ni Margarita ang tunay na halaga ng pagkakaroon ng mga tao sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang napagtanto, tila wala ng oras para maisalba ang kanyang buhay. Hanggang sa
Sa gitna ng mga tao nagkukumpulan sa ibaba ng nasusunog na mansyon ni Margarita, biglang may isang binatilyo na lumitaw mula sa likod ng mga tao. Si Jonathan. Habang ang iba ay takot at nag-aalinlangan na lumapit sa apoy, si Jonathan ay walang pagdadalawang isip. Nakita niya si Margarita, nasa itaas, tila nasa bingit ng kamatayan. At kahit paminsan na siyang pinagbintangan nito, alam niyang kailangan niyang kumilos. Si Ma'am Margarita! Sigaw ni Jonathan sa kanyang sarili. Nagmamadaling tumakbo, papalapit sa bahay. Kailangan ko siyang iligtas. Habang nagmamadaling papasok sa nasusunog na mansyon, hindi alintanan ni Jonathan ang init o usok. Agad siyang humanap ng paraan para makaakyat. Gamit ang mga bakal na bintana at mga ledge ng gusali, nagsimula siyang umakyat. Tila ba isang batang Spider-Man. Hindi mapigilan ng mga tao ang kanilang gulat at paghanga sa tapang ng binatilyo. Grabe! Tingnan niyo yung bata! Sigaw ng isa sa mga nanonood. Umaakyat siya sa nasusunog na bahay! Habang mabilis na umaakyat si Jonathan, naramdaman ni Margarita ang isang kakaibang pag-asa. Nakita niya ang batang umakyat. Tila ba ginagawa ang hindi kayang gawin ng mga matatanda sa paligid. Nakita niya si Jonathan iyon, ang batang minsan niya pinagbintangan at sinumbatan. Jonathan? Bulong ni Margarita, halos hindi makapaniwala. Anong ginagawa niya? Walang pagkaalinlangan si Jonathan ay patuloy na umakyat hanggang sa marating niya ang ika-4 na palapag kung nasaan si Margarita. Mabilis siyang lumapit sa kanya at sa sandaling iyon nakita niya ang takot at pagkabahala sa mukha ng milyonaryo na dati matigas at walang malasakit. Kailangan nating umalis dito, ma'am! Sigaw ni Jonathan habang hinahawakan ang kamay ni Margarita. Sumama po kayo sa akin. Kailangan nating bumaba bago mahuli ang lahat. Tila nagising si Margarita sa katotohanan ng sitwasyon. Sa unay nag-aalinlangan siya. Ngunit nang makita ang tapang ni Jonathan, nagdesisyon siya magtiwala sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ng binatilyo at sumama sa kanya pababa. Sa kabila ng init at usok na pumapaligid sa kanila, naramdaman ni Margarita ang kakaibang lakas mula sa batang minsang itinuring niyang walang kwenta. Habang dahan-dahan silang bumababa mula sa nasusunog na mansyon, ang mga tao sa ibaba ay napuno ng pagkamangha at takot para sa dalawa. Tila ba bawat hakbang nila'y laban sa oras. Ngunit sa tulong ng determinasyon ni Jonathan, unti-unti nilang naabot ang mas mababang palapag. Pagkatapos ng matinding pagsubok, nakarating sila sa ibaba. Na makalabas na sila mula sa nasusunog na mansyon, narinig nila ang sigawan at palakpakan ng mga tao. Si Margarita, halos hindi makapaniwala sa nangyari, ay tulala habang nakatingin kay Jonathan. Sa kabila ng kanyang kapahamakan, siya'y nailigtas ng batang minsan niya hinusgahan. Huminga ng malalim si Jonathan, pawis at bahagyang nasugatan, ngunit puno ng tapang. Ayos na po kayo, ma'am. Sabi niya, humihingal pero may ngiti sa muka. Hindi ko po kayang hayaan na mawala kayo. Si Margarita, na minsan ay puno ng galit at pagkamuhi sa mundo, ay hindi nakapagsalita. Ang batang minsan niya pinagbintangan ay siyang nagligtas sa kanya mula sa tiyak ng kapahamakan. Hindi niya inaasahan ang sakripisyong ginawa ni Jonathan para sa kanya, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng pagpapasalamat. Jonathan. Mahinang sambit ni Margarita, halos hindi pa rin makapaniwala. Bakit mo ginawa to? Matapos lahat ng nangyari, bakit mo pa ako niligtas? Tumingin si Jonathan sa kanya, puno ng kabaitan sa kanyang mga mata. Hindi ko po kayang hayaan na mamatay kayo. Kahit ano pa po ang nangyari, hindi ko po kayang manood lang na walang ginagawa. Sa puntong iyon, tila baga nagbukas ang puso ni Margarita. Ang dating malamig at matigas niyang kalooban ay unti-unting nagbabago. Sa kabila ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, napagtanto niyang ang mga bagay na hindi mabibili ng pera, tulad ng tapang, kabutihan at pakikipagkapwa. Habang nagpapatuloy ang sunog at ang mga bombero ay nagsisimula ng pumasok sa eksena, naramdaman ni Margarita ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang malalim na pasasalamat sa isang taong walang anong panghinangad kundi ang magligtas. Ilang araw matapos ang sunog at ang pagsalba ni Jonathan kay Margarita,
Natukoy na ng mga pulis ang may kagagawan ng insidente, si Ramon, ang kanyang matagal ng butler. Nahuli siya sa kanyang tirahan at agad na dinala sa istasyon ng pulisya. Doon, humarap siya kay Margarita na tila ba hindi pa rin makapaniwala na ang taong pinagkakatiwalaan niya sa loob ng maraming taon ang nagtangkang sunugin ang kanyang mansyon. Umiiyak si Ramon habang iniharap siya ng mga pulis sa harap ni Margarita. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at hinanakit at hindi na niya kayang pigilan ang mga salitang matagal nang gustong ipahayag. Lahat ng ginawa ko para sa iyo, Margarita. Lahat ng oras at serbisyo binigay ko. Pero ano? Wala ka man lang pasasalamat. Para sa iyo, isa lang akong gamit. Isang alipin na walang halaga. Nanginginig si Ramon habang pinapahayag ang matagal na niyang dinadalang galit. Ang mga mata ng lahat ng tao sa presinto, mga pulis, si Jonathan at si Margarita ay nakatuon sa kanya. Alam ni Margarita na siya ang dahilan ng matinding sakit na nararamdaman ni Ramon. Tila tumahimik ang buong silid matapos magsalita si Ramon. Ang galit at hinanakit ay umaalingaw pa rin sa hangin. Pero bigla, isang hindi inaasahang sagot ang lumabas mula kay Margarita. Pinapatawad kita, Ramon. Mahinang sabi ni Margarita pero may kabigatan sa bawat salita. Nagulat ang lahat sa narinig nila, maging si Ramon na tila hindi makapaniwala. Ang kanyang mga mata, puno ng luha, ay napatitig kay Margarita na nakatayo sa harap niya na may kakaibang kalmado at kabaitan. Pinapatawad mo ko? Tanong ni Ramon, halos hindi mahanap ang kanyang boses. Matapos na lahat ng ginawa ko, sinubukan ko sunugin ang bahay mo. Sinira ko lahat ng itinayo mo. Tumango si Margarita at sa unang pagkakataon, may lungkot sa kanyang mga mata. Oo, Ramon. Pinapatawad kita. Alam ko maraming pagkakataon na nagkulang ako sa pagpapahalaga sa'yo. Hindi ko napansin ang lahat ng sakit na dinadala mo. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang halaga ng kapatawaran. Napatigil si Ramon na tila nawala ang lahat ng galit sa kanyang katawan. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula kay Margarita at hindi niya rin inakala na kaya nitong humingi ng tawad sa kanya. Lahat ng kanyang galit ay biglang napalitan ng kalungkutan at pagsisisi. Ano bang ginawa ko? Bulong ni Ramon sa sarili, tuluyan ng bumigay ang kanyang luha. Patawad, Margarita. Sa puntong iyon, nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa silid. Ang galit na minsan na mayani ay napalitan ng kapayapaan at isang mahalagang hakbang ang ginawa ni Margarita. Hindi lamang para kay Ramon, kundi para sa kanyang sarili. Nabago siya ng mga nangyari at ang kapatawaran na ipinakita niya kay Ramon ay simbolo ng kanyang bagong pananaw sa buhay. Matapos sa nakakahawang emosyon ng kapatawaran sa pagitan ni Margarita at Ramon, isang bagong kabanata ang nagsimula sa buhay ni Margarita. Isa na may mas malalim na halaga kaysa sa kanyang kayamanan. Hindi nagtagal, ipinasya niyang tuparin ang isang pangako kay Jonathan, ang binatilong nagligtas ng kanyang buhay. Tinulungan ni Margarita si Jonathan na makapag-aral. Agad siyang in-enroll ni Margarita sa isang mahusay na paaralan, kung saan makakakuha ito ng dekalidad na edukasyon. Bagaman noong unay, nahihiya si Jonathan sa ideya na tutulungan siya ng isang taong minsan nagbintang sa kanya, unti-unti niya natutunan na tanggapin ang kabaitan ni Margarita. Hindi lang pera o material na bagay ang ibinibigay ni Margarita, kundi oras at gabay, isang bagay na tila bago para kay Jonathan. Sa kanilang bagong relasyon, naging parang isang ina si Margarita para kay Jonathan. Hindi lang siya nagbigay ng suporta sa kanyang pag-aaral, kundi tinulungan din siyang maghanda para sa mga hamon ng buhay. Sa bawat araw na lumilipas, binubuo nila ang masayang alaala na hindi nila inaasahan dati. Isang araw, habang si Jonathan ay nag-aaral sa sala ng mansyon, lumapit si Margarita dala ang ilang mga libro. Ito ang ginamit ko noong nag-aaral pa ako, sabi ni Margarita habang inilalapag ang mga ito sa mesa. Matagal na rin yon, pero baka makatulong sa'yo. Nakangiti si Jonathan habang tumango. Salamat po, Ma'am Margarita. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mababayaran. Ngumiti si Margarita. Pinahid ang kanyang kamay sa buhok ni Jonathan. Hindi mo kailangan akong bayaran, Jonathan. Ang importante ay magtagumpay ka. Lahat ng ito ay hindi dahil sa utang na loob,
kundi dahil deserve mo ang pagkakataong ito. Sa mga sumunod na buwan, naging mas malapit sila sa isa't isa. May mga araw na magkasama silang nagbabasa at minsan naman nagbabakasyon sila sa mga lugar na dati hindi naisip ni Jonathan na mararating niya. Ipinakita ni Margarita kay Jonathan ang mundo sa paraang hindi pa niya nararanasan noon. Sa isang pagkakataon nagpunta sila sa isang charity event kung saan namigay si Margarita ng pagkain at tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Kasama ni Jonathan na mahagi sila ng mga regalo sa mga bata at mga pagkain sa mga pamilya. Habang tinutulungan nila ang mga tao, naramdaman ni Jonathan na hindi lang kayamanan ang mahalaga sa buhay, kundi ang kakayahang magbigay sa iba. Alam mo Jonathan, sabi ni Margarita habang sila naglalakad pabalik sa kotse matapos ang event. Akala ko dati, ang pera lang ang magbibigay sa akin ng kaligayahan. Pero ngayon ko lang naramdaman ang tunay na kasiyahan, ang makatulong sa iba. Nakangiti si Jonathan habang tumingin sa kanya. Salamat po sa lahat, Ma'am Margarita. Hindi ko po alam kung nasan ako ngayon kung hindi dahil sa inyo. Sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, noong una, naging malinaw na ang kanilang ugnayan ay nagbunga ng isang malalim na pagkakaibigan at malasakit sa isa't isa. Hindi na si Margarita ang dating masungit na milyonarya. Isa na siyang mapagbigay na ina sa isang batang nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay. Sa paglipas ng mga buwan na masayang pagsama ni na Margarita at Jonathan, isang bagong misyon ang nabuo sa puso ni Margarita. Hindi na lamang siya nabubuhay para sa kanyang kayamanan. Ngayon, mas nakita niya ang tunay na halaga ng pagtulong at pagbibigay sa iba. Nagsimula siyang mag-isip ng mas malaking hakbang para sa kanyang yaman. Isang desisyon na magdadala ng mas malalim na pagbabago sa kanyang buhay. Isang hapon, habang magkasama silang kumakain ni Jonathan, ipinaabot ni Margarita ang isang mahalagang desisyon. Jonathan, simulan ni Margarita habang pinagmamasdan ang batang itinuri na niyang parang anak. Matagal ko na pinag-iisipan ito. Lahat ng yaman na inipon ko sa buong buhay ko. Wala nang halaga sa akin ng lahat ng iyon. Gusto kong gamitin ito para makatulong sa mga taong mas nangangailangan. Natigilan si Jonathan. Ano pong ibig niyong sabihin, Ma'am Margarita? Ngumiti si Margarita, halatang natatagpuan niya ang kapayapaan sa kanyang desisyon. Lahat ng pera at ari-arian ko, idodonate ko sa mga foundation na tumutulong sa mahihirap, lalo na sa mga bata at kabataang tulad mo na nangangailangan ng pagkakataon. Ang yaman ko ay magiging daan para mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan. Isang bagay na minsan kong hindi nakita bilang mahalaga. Nang marinig ito ni Jonathan, hindi siya makapaniwala. Pero Ma'am Margarita, ang lahat ng yun, napakalaki ng halaga. Sigurado po ba kayo? Tumango si Margarita, punong-puno ng kumpiyansa sa kanyang desisyon. Oo Jonathan, sa ngayon, wala nang mas mahalaga sa akin kundi ang tumulong at magbigay. Lahat ng yaman ko ay hindi ko madadala sa huli. Pero ang magawang mabago ang buhay ng mga tao, iyan ang tunay na yaman. Dahan-dahang tumayo si Jonathan at niyakap si Margarita, ang babaeng dati hindi niya inakalang magiging bahagi ng kanyang buhay. Maraming salamat po, Ma'am Margarita. Hindi niyo lang po ako tinulungan. Marami pa kayong matutulungan dahil sa kabutihan niyo. Sa puntong iyon, nagsimula na si Margarita sa kanyang bagong misyon. Nag-donate siya ng malaking bahagi ng kanyang kayamanan sa mga foundation na tumutulong sa edukasyon, kalusugan at mga programang pangkabuhayan. Ang natitirang yaman ay inilaan niya para kay Jonathan at sa mga kaibigan nito bilang simbolo ng kanyang pasasalamat at pagmamahal. Mula noon, hindi na si Margarita ang dating masungit na milyonarya na walang ibang mahalaga kundi pera. Siya'y naging isang simbolo ng kabutihan at ang kanyang mga ginawa ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming tao, kabilang na si Jonathan, na natutunan ang halaga ng pagbibigay at pagmamalasakit sa kapwa.